dahil kay speaker, hindi nila mapatalsik si PBBM. Hindi nila magawan ng mga katarantaduhan si PBBM. Hindi nila magawa ang gusto nila dahil kay speaker. Kasi mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya yung nagsisilbi na first line of defense ni PBBM. Kumbaga sa army, first line of defense yan ni PBBM. Kapag si Speaker Martin ay natibag, pag siya ay natibag ng mga Duterte, delikado na si PBBM. Mabuti na lang mga kaibigan at si Speaker Martin ay matatag. Matatag siya. Kahit na ano ang ginawa ng mga Duterte para siya ay sirain, para siya ay yung kanyang imahe ay talagang sirain na magmukha siyang kumbaga masamang imahe, na parang siya yung sumisira sa Marcos admin. Yan yung mga kaibigan eh. Yan yung kanilang naratibo. Yan ang in-instill nila sa utak ng mga Pilipino. Kasi yan ang gusto nilang paniwalaan ng mga Pilipino na si Speaker Martin daw ang sumisira sa Marcos administration. Yan ang gusto nilang ma-instill sa utak ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan ay baliktad. Baliktad. Dahil si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ang siyang nagiging dahilan kung bakit matatag ang administrasyon ng ating Pangulo. At kung bakit nagiging successful ang mga proyekto, ang mga project ng ating gobyerno patungkol sa mga pagtulong sa tao, yan ay dahil sa ating speaker na full support sa mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo. Diba? Mahina po ba ang sounds? Sabi niya. Mahina po ang sounds. Yan. Okay na po ba? Okay na po? Tingnan natin. Mahina po ang sounds. Okay na po ba? Okay na. Tingnan natin. Okay, no? So, okay na. So, yan mga kaibigan, yan po ang nangyari, no? Kaya po sila galit na galit at gusto nila na matanggal sa pagka-speaker, no? Si Speaker Martin Romualdez ay dahil po hindi nila makuha ang kanilang gustong gawin at hindi nila mapatalsik ang ating Pangulo dahil nandyan po si Speaker Martin Romualdez na palaging nagbabantay at palaging sinisigurado na matatapos ng ating Pangulo ang kanyang termino at palaging sinisigurado na ang mga programa ng ating Pangulo ay talagang napupunduhan, nabibigyan ng budget at natutupad. Dahil din po sa tulong at sa full support ng ating speaker, kaya ang 20 pesos na bigas ay patuloy na namamayagpag sa buong kapuluan ng Pilipinas. Dahil po yan sa full support, suporta ng ating speaker. At yan po ang gustong tanggalin ng mga DDS. Dahil gusto po nila, pag natanggal na si speaker, magagawa na nila lahat ng kanilang gusto at sila po ang gustong magsampa ng impeachment kay Sara Duterte. Nang sa ganon ay mapalitan ang presidente. Kaya sobrang depressed po at sobrang frustrated, si Sara Duterte. Super frustrated po siya, si Sara, dahil hindi po nangyari ang kanyang mga gusto, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Frustrated talaga siya, mga kaibigan, dahil hindi po naganap ang kanyang gusto, So, meron ditong yung sinasabi ni VP Sara, sabi niya,
Sa totoo lang, di naman ako nagta-travel dahil gusto ko mag-travel. Lumalabas ako sa bansa dahil frustrated na ang Pilipino community sa abroad sa nangyayari dito sa ating bansa. Ay, hindi daw siya nagta-travel, mga kaibigan, dahil daw hindi daw siya nagta-travel dahil gusto daw niya mag-travel, kundi nagta-travel lang daw siya dahil frustrated na daw ang mga Pilipino sa ibang bansa. Lokohin mo ang lelong mong panot, nek-nek mo, hindi kami pinanganak sa nakaraan, hindi kami pinanganak doon sa Stone Age na kung saan yung mga tao ay wala pang internet at kung saan yung mga tao ay hindi pa sibilisado. Huwag mo kaming lokohin, hindi kami mga DDS na mga tanga. Oo. Ang kaya mo lang naman lokohin ay ang mga DDS na mga bugok. Pero kami, no, mga PBBM supporters at yung ibang nanonood sa akin dito ng mga pinklawan, dilawan, no? Huwag mo kaming lokohin dahil hindi mo na kami manloloko dahil proven na ikaw ay isang abogadong bugok. Bugok. Diba? Kaya huwag mo kaming lokohin, no? Yan. So, yan mga kaibigan ito, hanggat si Speaker Martin ang leader ng Kongreso, hindi ligtas ang mga anomalya at krimen na pilit tinatago ng ilang pro-Duterte figures. At hindi rin ligtas ang mga krimen ng mga Dutertes. So ito mga kaibigan ito, sa panahon, no? Itong dahilan talaga kung bakit galit na galit sila kay Speaker Martin Kasi mga kaibigan, ini-expect po ng mga DDS na to na dahil magka-unit team, no? Ito po talaga yan Ito talaga yan mga kaibigan. Ini-expect ng mga DDS na dahil magka-unit team at dahil si Speaker Martin ang campaign manager ni Sara Duterte nung eleksyon, iniisip nila talaga na kumbaga, kung meron silang mga katiwalian, ibabaliwalain ng Marcos admin. Kung meron silang mga nagawa na hindi maganda, mga na-flag ng COA, mga kung ano-ano man yan, iniisip po nila na babaliwalain yan ng Marcos admin kasi magka-unit team. In short, iniisip nila na mas papahalagahan ng ating Pangulo ang pagkakaibigan kaysa accountability at sa taong bayan. Yan pong iniisip nila. Kaso iba Iba po ang nangyari Kasi mas pinili ng ating Pangulo at ni Speaker Martin na paboran ang taong bayan kaysa kay Sara Duterte or kaysa sa mga Duterte na kanilang kaibigan. In short, mas pinili po ng magpinsan ang ating bansa, ang mga Pilipino at ang konstitusyon over friendship with the Dutertes. Yan po ang isang kaugalian, mga kaibigan, na gusto sana ng mga Duterte ay mangyari sa panahon ni PBBM na meron silang may mga nakitang anomalya sa mga Duterte ay wag nang pansinin. May nakitang mga na-flag ng COA, mga confidential funds, wag nang pansinin, hayaan na yan. May nakitang mga kaso, kinakibuloy ng mga supporter ni Digong, hayaan na yan. May nakitang merong mga reklamo tungkol dito kay Tibes, tungkol sa mass murder, hayaan na yan. Huwag nang i-ano yan kasi kasi Duterte supporter yun DDS yun So yan pong ni-expect ng mga DDS na gagawin ng ating Pangulo at ni Speaker Martin. Pero nagkamali po sila dahil hindi po ginawa ni Speaker at ng ating Pangulo. Totally mga kaibigan, ibang-iba yung kanilang expectation sa Marcos administration. Ang akala po nila ng Marcos administration ay magiging extension ng
gobyerno ni Digong na kung saan okay lang ang kabi-kabila na tsugihan, okay lang ang kabi-kabila na korupsyon, okay lang ang kabi-kabila na pagtatakip sa mga krimen ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kaalyado. Yan po ang iniisip nila, na okay lang lahat. Dahil magka-uniteam magka-uniteam. Pero iba ang nangyari. Dahil mas pinili po ni PBBM at ni Speaker Martin na paboran ang mga Pilipino at ang Pilipinas over friendship with the Dutertes. Isinalang-alang po ng magpinsan ang pakikipagkaibigan nila sa mga Duterte. Wala po silang pakialam kahit magalit sa kanila ang mga Dutertes, ang mga DDS. Basta dito tayo sa tama. Basta dito tayo ipagtanggol ang taong bayan. Dito tayo. Kailangan gawin natin ang nararapat dahil ito ang nararapat. Yun po, mga kaibigan, ang katotohanan. Diba? Hindi katulad sa panahon ni Digong. Ang daming mga korupsyon, pero okay lang. Hindi man lang kinokorek ni Digong ang mga korupsyon. Remember mga kaibigan, ang sabi nga ni Digong, di ba? Ang akala daw niya, nung siya ay nangangampanya, di ba sabi niya, I will end drugs, corruption, and criminalities within 6 months. Sabi po ni Digong, nung malapit na siyang umalis, akala daw niya magagawa niyang solusyonan yung korupsyon. Pero mas lalong naging corrupt ang kanyang administrasyon. Mas lalong naging corrupt ang Pilipinas sa administrasyon niya. Dahil ang mga politiko, including siya mismo, ay hindi makontrol ang kanilang greed sa pagnanakaw. And even mga kaibigan, dahil nangyari yan, na super corrupt talaga ng Duterte administration, nanalo pa si Digong. Nanalo si Digong, the most corrupt person of the year. Alam po natin yung napanalunan ni Digong the most corrupt person of the year 2017, no? Ka-level niya doon may mga African, nandiyan din si Putin, at yung iba pa, no? So si Digong po ang nanalo International award po ito mga kaibigan The most corrupt person of the year 2017. The most corrupt the most corrupt person of the year 2017. Rodrigo Duterte. Okay. Dali Grabe mga kaibigan, no? Most corrupt talaga. Ito. Ito. OCCRP. Yan. Okay. OCCRP. Babasahin ko Ito po, Yan. OCCRP. Basahin natin. President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systematic violations of human rights. Duterte has made a mockery of rule of law in his country. So, said Drew Sullivan, editor of the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the selection from nominations submitted by journalists and the public. So ito mga kaibigan, no? Ito yung mga previous winners.
Nicolas Maduro, 2016, winner, President of Venezuela. Ayan Tapos ang susunod naman, Milo Djukanovic, 2015 winner, Prime Minister of Montenegro. Yan. 2015. Ito naman, Vladimir Putin, 2014, winner, President of Russia. Yan. Ito naman, Romanian Parliament, 2013, winner. Yan. Yan. And then, ang dami po ito mga kaibigan. Ang 2017, yan. Rodrigo Duterte, 2017. Siya po ang nanalo, no? Si Rodrigo Duterte, siya po ang nanalo sa the most corrupt person of the year, 2017, no? So, yan po, no? So, yan natin 2012, Ilham Aliyev, 2013, Romanian Parliament, 2014, Vladimir Putin, 2015, Milo Djukanovic, 2016, Nicolas Maduro, 2017, Rodrigo Duterte. Yan. So, pag 2017 si Rodrigo Duterte, no? Tingnan natin yung 2018, Danske Bank, 2019, Joseph Muscat, 2020, Jair Bolsonaro, 2021, Alexander Lukashenko, 2022, Yevgeny Prigozhin, 2023, Maria Consuelo Porras, 2024, Bashar al-Assad. Yan. So, nakalagay na po, no, sa annals of international kumbaga history na po ito, no, sa buong mundo. 2017, Rodrigo Duterte, the most corrupt person of the year. Yan po, no, siya po ang nanalo. At sa kanya din po, no, sa kanyang kapanahunan din ni Rodrigo Duterte, 2017 naman na ilagay po tayo sa gray list. Na ilagay ang Pilipinas sa gray list. Ibig sabihin, tayo po ay binabantayan ng international community, yung mga pinapadala dito ng mga OFW, yung mga pumapasok na pera dito dahil binabantayan po nila ang Pilipinas kasi may mga cash smuggling, may mga drug money na pumapasok. Panahon po ni Duterte, 2021. Pero sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 2024, natanggal tayo sa gray list. Kita nyo? Sa panahon ng ating Pangulong BBM, natanggal tayo sa gray list. Ibig sabihin, umayos ang ating imahe sa international community. Wala na, hindi na tayo pinagsususpetsahan na merong may mga nag-smuggle dito ng mga pera, mga drug money, mga dirty money, mga ganun. Wala na. Tinanggal na tayo sa gray list. Diba? Laking achievements yan ng ating Pangulo. Ibig sabihin, mga kaibigan, no? Ang mga investors ay mas malaki ang tiwala ngayon sa ating Pangulo, sa ating bansa, dahil tinanggal na po tayo sa gray list. Diba? Yan po mga kaibigan. Sabi ni John Jari TV, most corrupt who? Duterte po, no? Rodrigo Duterte. The most corrupt person of the year, 2017. Nanalo po siya, no? Ito po, nanalo po siya sa OCCRP. Yan. Okay. Paano ba ito? Okay, may nagtatanong paano daw ito nakukuha, no? Bakit daw siya yung diniklara, no, na most corrupt person of the year in 2017, no? Ano po ito? International ito, global po ito. May mga pinipili po, iba-iba pong mga leader ng bansa. Si Duterte ang nanalo ng 2017. Ibig sabihin, siya po yung pinaka-corrupt sa lahat po ng mga world leaders noong 2017, no? Kaya siya yung nanalo. So, paano daw ito
nakukuha, no? Paano daw siya nanalo? Through, may mga nomination po kasi yan. At ang nag-nominate po, no? Nag-nominate po kay Duterte ay walang iba kundi una, mga journalists, media, and people of the Philippines, the citizens of the Philippines. Yan po ang dahilan. Siya po ang nanalo. The most corrupt person of the year, 2017. Diba? Yun po yun, no? Yan. So yung pagiging corrupt po ni Duterte sa pangkalahatan na sa pera, sa pagtsugi, pangkalahatan na yung kanyang pagiging corrupt. Pag sinabing the most corrupt person of the year, 2017, pangkalahatan na po ang kanyang pagiging corrupt. Sa pera at saka sa pagganon ng mga tao. No? Yun po yun. No? So, ito po, no, hanggat si Speaker Martin Romualdez ang nakaupo sa Kongreso bilang Speaker of the House, ay wala po. Walang mangyayari doon sa kanilang mga destabilization para sa ating Pangulo dahil ang ating pong Speaker Martin Romualdez ay talaga namang pinagkakatiwalaan, kaibigan, at siya po ang talagang number one choice ng mga representatives dahil nakikita nila nagde-deliver, maayos ang trabaho, on time, at talaga namang maayos, maganda ang pamumuno. Alam niyo ba mga kaibigan, palagi kong sinasabi ito panahon pa lang ni Digong, panahon pa ni Digong ni Duterte, si Speaker Martin na ang malakas sa Kongreso at si Speaker Martin ang nanalo din sa numbers sa panahon ni Digong. Pero hindi po siya ang naging speaker dahil si Digong gusto niyang maging speaker ay si Cayetano at saka si Velasco. Tingnan niyo mga kaibigan si Cayetano at si Velasco, naging speaker sila kahit wala silang numero dahil lang sa gusto ni Duterte. Samantalang si Speaker Martin, dapat mga kaibigan, pangatlo na niya dapat to Panahon ni Digong, speaker na dapat siya. Kasi siya yung binoto Pero si Digong, namili siya ng gusto niya. Yung pwede niyang, yung pwede niyang utusan. Yung mahawakan niya sa leeg, no? So, ayaw niya kay speaker. Sinabihan niya si speaker na mag-ano na lang daw, majority leader. At si Velasco na lang daw, at saka si Cayetano ang maghati doon sa pagiging speaker. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, pang 3 times na dapat ito na si Speaker Martin Romualdez ang leader ng Kongreso. 3 times na dapat. Ibig sabihin, talagang magaling siya. Kasi siya talaga ang pinipili ng mga kongresista. Diba? Magaling talaga si Speaker. Diba? Dali guys Okay. So yan So, ito po, ngayon po na si Speaker Martin ang leader ng Kongreso, no impeachment for PBBM. Pero meron kay Sara. Ano pa? Nag-attempt na mag-file ng impeachment ang Duterte Youth, si Cardema, pero hindi ito nagtagumpay. Bakit? Hindi ito umubra dahil solid ang suporta ng Kongreso kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Na pinsan ng Pangulo at matatag ang loyalty ng mga majority sa butihing speaker. Yan. Ano pa? So, nabaliktad ngayon mga kaibigan.
yung mga tao na gustong magpa-impeach kay PBBM, yung mga tao na gumagawa ng kung anong-anong mga plano para lang mapatalsik si PBBM na baliktad. Dahil yung kanilang idolo ang na-impeach sa Kongreso. Si Sara ang na-impeach sa Kongreso at hindi si Speaker. Oh, di ba? Oh, di ba? Di ba mga kaibigan? Oh, so, matapos matuklasan ng House ang mga anomalya sa funds ng OBP at DepEd at ang pagbabanta ni Sara sa Pangulo, First Lady at Speaker mismo. Doon po, no? Pagkatapos po noon, doon po nagpasa ang iba-ibang mga civic group ng impeachment complaint. Diba? Yun po yun eh. Yun talaga yung nakapagpa-trigger, no, ng impeachment. Nung humarap siya, no, si Sara humarap siya doon sa kanyang press con at nagmumura, no? Grabe yung kanyang pagmumura. At talaga namang kanyang inrep itong si PBBM, si F. Elisa, at saka si Speaker, na chuchugihin daw. So, yun ang nangyari, no? Na-trigger ang mga civic groups para magpasa ng impeachment complaint. Di ba? So ano pa? The failed coup against Speaker, mga kaibigan, ito nagkaroon ng tangkang pagpapatalsik kay Speaker Martin pero nabigo si GMA, nag-deny na kasama siya pero malinaw may mga gustong tanggalin, no? At yun ay si Speaker para mas madaling mapatalsik si PBBM through impeachment. No, deny to that si GMA. Hindi daw siya kasama doon. Hindi daw siya kasama doon. Eh hello? Hindi ka kasama doon? GMA formula. Pag merong apoy, may usok. Pag may usok, may apoy. At galing mismo sa mga kongresista, nagsumbong sila kay Speaker na sila ay kinakausap.